Umarangkada na ang ika-40 balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. At sa unang pagkakataon ay tampok sa gaganaping war games ang isang full battle scenario. Yan ang agenda report ni Francis Polve. I officially declare Exercise Balikatan 40-2025 open effective today. Thank you. Opisyal nang binuksan ng Philippine-US Exercise Balikatan 2025 sa Camp Aguinaldo kanina. Ito na ang ika-40 pagsasanay sa pagitan ng magkaalyadong bansa kasama ang nasa 18 pang allied nations and states. Higit 14,000 na mga sundalo ang lalahok dito, kabilang ang 12,000 soldiers and support staff mula Amerika. Nasa 6,000 tropang Pinoy at 200 mula sa Australia. 19 bansa ang naimbitahan bilang observers, kabilang ang France, Canada, Germany at United Kingdom. Pinangunahan ng opening ceremony ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Ayon kay Carlson, patunay ang annual military exercise ng magandang samahan ng Pilipinas at Amerika mula pa noong 1951. For many PhilAm service members, Balikatan is a homecoming, providing an opportunity to reconnect with their heritage. And for those service members that have never had the opportunity, Balikatan provides a chance to experience firsthand the amazing hospitality and graciousness that are the foundations of Filipino culture, bayanihan, signifying selflessness, solidarity, and the strength of collective effort. Ipinagmalaki naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na sentro ng exercise ang kahandaan ng bansa sa iba't ibang mga banta, kabilang ang cybersecurity. Isa sa mga highlight ng balikatan ang unang pool battle test. Meron ding integrated air and missile defense, maritime strike, at counter-landing live-fire drills. Bukod pa rito ang multilateral maritime event na lalahukan ng Japan Maritime Self-Defense Force. May mga nakakasarin na humanitarian civil assistance activities sa ilang komunidad sa bansa. Kabilang din sa inaabangan sa Balikatan 40 ang US Advanced Capability and Asset tulad ng land-based missile na Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis at Maritime Air Defense kung saan gagamitin ng Typhoon missile na ipinoprotesta ng China. Paglilinaw ni US Balikatan Exercise Director Lieutenant General James Glynn, hindi provocative ang pagsasanay. Wala rin daw itong kinalaman sa posibilidad ng Chinese invasion sa Taiwan. The U.S. Indo-Pacific Command exists to ensure a free and open Indo-Pacific. And that's economic, that's military, I mean, there's many aspects to it. Ilan sa mga lugar na pagdarausan ng balikatan ay ang Palawan, Zambales at Batanes. Magtatagal ito hanggang sa May 9. Muling giniit ng mga namumuno ng Balikatan 40-2025 na ang pagsasanay ay hindi laban sa anumang bansa, kundi pagpapatatag ng alyansa ng mga bansa na nagsusulong ng bukas at malayang Indo-Pacific region. Para sa agenda, Francis Polve, Billionario News Channel.